nga si Pangulo Aquino sa isinusulong na prinsipyo ng ASEAN para sa pagresolba sa issue sa West Philippine Sea. Inihayag ito ng Pangulo sa ASEAN-Japan Summit sa ikalawang araw ng 21st ASEAN Leaders Summit sa Phnom Penh, Cambodia. Nagbabalik si Rocky Ignacio. Aquino na dapat ring maging batayan na itinatadhana ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa usapin ng maritime claim. Nagbigay ng mahalagang opinyon si Pangulo Aquino sa ipinalabas na consensus sa idinaos na ASEAN Leaders Retreat kaugnay pa rin ng 21st ASEAN Summit sa Phnom Penh, Cambodia. Sa pahayag ni Cambodian Prime Minister Hun Sen sa ASEAN-Japan Summit, lumabas sa consensus na dapat resolbahin ang usapin ng maritime security and cooperation sa loob ng ASEAN. Gitpa ni Hun Sen na may solid document ang ASEAN katulad ng Declaration on the Conduct of Parties sa South China Sea para maresolba ang usapin. Pero nang banggitin ng Hun Sen ang ASEAN-China Framework, nagtaas ng kamay ang Pangulo. Nais kasi ng Pangulo na hindi dapat malimatahan sa ASEAN lamang ang pagtugon sa usapin. President Aquino raised his hand and he was acknowledged and he made a significant intervention. This is what the President said. There were several views expressed yesterday on ASEAN unity, which we did not realize will be translated into an ASEAN consensus. For the record, this was not our understanding. The ASEAN route is not the only route for us. As a sovereign state, it is our right to defend our national interests. The Chair, Prime Minister Hun Sen, duly acknowledged the statement of President Aquino, and he said that this will be reflected in the record of the meeting. Sa ASEAN Plus 3 meeting kasama ang Japan, Korea at China, muling ipinahayag ng Pangulo na dapat pa rin ang pagkakaisa ng lahat para manatili ang kaayusan at katatagan sa East Asian Maritime Region. Nanawagan na rin ito sa lahat na iwasan ang anumang paggamit ng dahas planin ng prinsipyo sa loob ng international law sa pagresolba sa territorial disputes. Sinabi pa ni Secretary Coloma na bagamat aktibo ang Pilipinas sa pagpapatibay ng pagkakaisa sa loob ng ASEAN, sinabihan niya ng Pangulo na dapat pa rin ipagtanggol ang soberenya ng bansa. Nauna nang nanawagan si Pangulo Aquino sa ASEAN leaders na dapat umiral ang bloc centrality sa pagtugon sa usapin ng territorial disputes. For our President, he is representing the state, the government. And our state, our government is governed by a constitution. And under the constitution, we need to assert our sovereignty. And that is the way our president believes, that we are asserting our sovereignty. That in a forum like this, we must point out with clarity and with firmness that we would like to the provisions of our constitution on sovereignty to be affirmed and respected. And he already laid the framework for this in his opening statement, and this is consistent with all the statements he has made on this issue, that there should be ASEAN centrality, and even as we observe ASEAN centrality, this is an issue that involves the stake of each of the member states of ASEAN concerned, that have claims on the disputed territory, and that we are affirming our belief that this matter should be resolved peacefully and in accordance with international law, including the UN Convention on the Law of the Sea. Samantala, nauna nang sinuportahan ng mga bansang Vietnam, Indonesia, Singapore at Cambodia ang isinusulong ng Pilipinas na palakasin pa ang maritime security and cooperation para maiwasan ang tensyon sa West Philippine Sea. Iminungkahi na rin ni Surin Pitsuwan, ASEAN Secretary, ang pagtatayo ng South China Sea Hotline, isang hakbang para maresolba ang usapin at maiwasan ang panibagong tensyon sa rehiyon.
Bagamat hindi naman lumambot ang posisyon ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea, tiniyak na Malacanang hindi naman gagawa ng hakbang ang Pilipinas na magreresulta pa ng panibagong iringan sa mga bansang may inaangking teritoryo sa lugar. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Phnom Penh, Cambodia.